Tito Daniel, yun na nga yung sasakyan ni na Lola Sabel na bumangga sa puno. Ay, Diyos ko, wasak na wasak ang unahan ng sasakyan. Halika na, Nancy. Tingnan natin sila. Pakikiraan po. Pakiusap, padaanin niyo kami para makita namin ang sakay ng van. Pakikiraan po. Diyos ko po, ang driver natin na si Mang Teryo. Patay na siya, basag ang ulo. Ang Lola Sabel mo at si Dodoy, nasaan na sila? Tanungin natin ang mga pulis, Tito Daniel. Baka alam nila kung nasan si Lola Sabel at Dodoy. Diyos ko, wag mo naman po sana silang pabayaan. Sinabi ko na kasing huwag nang pumunta sa pestahan. Ang tigas kasi ng ulo ni Mama. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Minsan, may mga nangyayari sa ating buhay na taliwas sa ating inaasahan. Kagaya na lamang ng paghahangad nating mabigyan ng kasiyahan ang ating mga mahal sa buhay. Gusto natin ng masayang bakasyon, pero minsan ay hindi yun nangyayari. Sa halip ay napapalitan ng lungkot dahil sa mga taong masahol pa ang ugali sa hayop. Nasabi ko po ang mga bagay na yan, Sir Jupiter, dahil sa aking naging karanasan. Ilang dekada nang nakakaraan na nangyari sa isang malayong baryo sa La Union. Tawagin mo na lang akong Efren. Sa ngayon ay isa na akong retiradong pulis. Tuwing sumasapit ang kapistahan sa aming lugar ay hindi ko maiwasang maisip ang malabangungot na karanasang nangyari sa aking pamilya. Minsan talaga mayroong mga hayop na nagpapakatao at mayroong mga tao na nagpapakahayop. Anong sabi ng mga pulis, Tito Daniel? Nang dumating daw sila dito, ay si Mang Teryo lang nakita nilang nandito na sakay ng van. Walang Lola Sabel mo at si Dodoy. Kung gano'n, nasa na sila? Tito Daniel, puntahan natin sa mga malalapit na ospital. Baka yung mga unang nakakita sa aksidenteng tumulong at dinala na sila sa ospital. Tama ka, sige. Kakausapin ko lang mga pulis na sila na muna ang bahala kay Mang Teryo. Tapos ay umalis na tayo para hanapin si na Mama. Ano ba naman tong nangyayaring to? Darating na bukas si na Tita Narda. Baka ako ang sisihin ng mga yun kapag nalaman ang nangyari kina Lola Sabel. Ayon kay Nancy, matapos na makausap ni Tito Daniel ang mga pulis ay umalis na sila roon at nagbunta sila sa pinakamalapit na ospital para alamin kung mayroong pasyente na dinala doon galing sa aksidente. Pero napuntahan na nila ang dalawang ospital at nalaman nila na walang mga bagong pasyente na dinala roon. Kaya naman ang mga morgue at punerarya naman ang sumunod nilang pinuntahan. Wala rin doon sina Lola Sabel at Dodoy. Kaya naman bumalik sila sa istasyon ng pulisya para ipaalam na nawawala ang dalawa. Tapos ay umuwi na si Nancy at si Tito Daniel naman ay nagpatuloy sa paghahanap. Kaya nang dumating kami sa aming baryo sa La Union, si Nancy lang ang sumalubong sa amin at ang isa kong pinsan na parang may sariling mundo. Ito po ay si Adolfo. Kuya Efren, Tita Narda, mabuti naman at nakarating kayo ng maayos. Mabuti din at sumama ka ulit dito sa amin sa La Union, Ate Selena. Oo, Nancy. Sabay kaming humingi ng bakasyon ni Efren kasi nga magbabakasyon kami rito. Oo, Nancy. Medyo nakakapagod magmaneho pero ayos lang. Maganda na rin ito at makapagbabakasyon ako. Saka nga, kumusta naman sina Lola Sabel at Dodoy? Nauna silang umuwi dito kasi makikipiesta daw sa kabilang baryo. Iyon nga ang malaking problema, Kuya Efren . Parang bula na naglaho sina Lola Sabel at Dodoy nang makifiesta doon. At si Mang Teryo, patay na siya. Nasa morgue na. Nawawala ang Lola Sabel mo at si Dodoy? Ano bang nangyari? Opo, Tita Nata. Hindi na sila nakabalik dito matapos makifiesta. Kaya nga kabadong-kabado na kami. Yung van kasi na sinasakyan nila bumangga sa puno. Kaya namatay si Mang Teryo. Diyos ko, kung ganun, nasa na sila Lola Sabel at Dodoy? Saang baryo ba sila nakipiesta?
Bakit sila nawala? Dun sa baryo ni na Doña Amelita. Sa kabilang baryo lang. Dun nga kami nagtataka ni Tito Daniel. Kaya nga matapos na makita namin ang nangyari sa van, nagpunta kami sa mga ospital at morgue. Wala rin sila doon. Kaya nag-follow up report kami sa istasyon ng pulis na nawawala silang dalawa. Kung ganon, ano na kayang nangyari kina Mama at Dodoy? Nasaan na sila ngayon? Bakit naglaho silang parang bula? Tita Narda, natapos ko nang ipalinis ang mansyon. Kaya pwede na kayong tumuloy at makapagpahinga. Mahabang naging biyahe nyo. Salamat, Nancy. Mamaya ko na ibibigay ang pasalubong mo, ha? Parang biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Paano ba ako makakapagpahinga ng maayos kung ganito ang malalaman ko? Pumasok na tayo sa loob ng bahay, ma'am. Doon na tayo mag-usap. Han, ipapasok na sa loob si Mami. Sige yan. Ako na bahala dito sa mga gamit natin. Tayo na po, Tita Narda. Pumasok na tayo sa loob ng bahay nyo. Aalalayan namin kayo ni Ate Selena. Ay nako, yan ang habang sinasabi ko. Kaya ayoko na mauna silang bumiyahe. Ang tigas talaga ng ulo ni Mama. Tingnan mo tuloy ang nangyari ngayon. Nang makapasok na nga kami sa loob ng bahay ay naupo si Mami sa sofa na naroon sa salas. Tapos ay kumuha naman ng tubig ang pinsan kong si Nancy at ibinigay kay Mami. Ako naman ay kinuha ko na ang mga gamit namin sa kotse at ipinasok ko na sa loob ng bahay. Tapos ay naupo ako sa sofa na naroon. Bigla akong nag-alala kay Mami Narda dahil nawala ang sigla niya. Napalitan yon ng pag-aalala sa pagkawala ni Lola Sabel at Dodoy. Nasa na bang Kuya Daniel? Anong ginagawa niya? Bakit ba kasi hindi niya sinamahan ng Lola Sabel niyo na makipiesta sa kabilang baryo? Kasi nga po may sakit din si Papa. Kaya hindi ako nakasama sa kanila. Pero hindi po tumitigil si Tito Daniel sa paghahanap kina Lola Sabel kahapon pa. Kung saan na siya nakarating sa paghahanap. Sana nga lang po'y makita na sila. Kumusta na ang papa mo? Magaling na ba siya? Hindi pa siya magaling, Kuya Efren. Sa tuwing dinadala namin sa doktor at pinapagamot, lalo lang siyang lumalala. Hindi na rin malaman ng mga doktor kung anong sakit niya. Dapat magpagaling at magpalakas siya. Baka mapara siya sa mama mo na hindi nilabanan ang sakit niya. Abay, may iwanan ka ng maaga. Ano bang klase silang doktor? Di ba ganyan din ang nangyari kay Tita Mildred? Oo, Kuya, ganyan nga. Ilang buwan pa lang namamatay ang mama. Ngayon naman ang papang may sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Paano nangyari na hindi malaman ng mga doktor ang sakit ni Alberto? Nakapagtataka naman yon. Hindi ba may mga espesyalista na doktor ang pamilya natin? Bakit wala rin silang magawa? Kaya nga po patuloy ang panghihina niya at pumapayat na din siya. Hindi na nga namin alam ang gagawin para matulungan siya. Minsan nga po napapasigaw siya sa sobrang sakit. Napapayak na lang kami ni Mama. Kawawa naman si Tito Alberto. Pero, nasubukan niyo na bang ipatingin sa albularyo? Hindi pa eh. Alam mo naman na hindi ba sila naniniwala si Papa sa ganyan? Palibasa nga ay professional na tao. Oo, kasi nga lahat naman kami nakapagtapos ng pag-aaral. At professional lahat. Kaya nga pinilit din namin na lahat kayo'y makapagtapos din sa pag-aaral. At magkaroon ng maayos na trabaho. Pero Mami, huwag nating isa-isang tabi ang posibilidad na may kababalaghang nangyayari kay Tito Alberto. Bilang isang pulis, ay balikot ang aking imahinasyon kapag ganyan na ang pinag-uusapan. Kung hindi kayang gamutin ng doktor, subukan sa albularyo. Naputol ang pag-uusap namin nang pumasok doon ang isa pa naming pinsan na si Adolfo. Binati namin siya pero kagaya ng dati ay ngumiti lang siya. Mula kasi nang mamatay ang mga magulang niya sa isa ring aksidente ay hindi na siya nagsalita. Para siyang na-trauma kaya madalas ay hindi namin alam kung ano ang iniisip niya. Minsan kapag nagagalit siya ay naninira na lang siya ng mga gamit. At kung sisitahin mo naman siya, mag-aaway lang kayo. Madalas din silang mag-away ni Lola Sabel dahil kapag tinanong siya at hindi sumagot, nagagalit ang lola namin.
Daig pa daw ang kumausap sa tuod. Kapag wala kami dito sa La Union, siya lang ang nakatira dito sa mansyon. Nang pumasok na siya sa kanyang kwarto ay muli kong napansin si Mami. Ay, ang dami naman nating problema. Nawawala na nga ang maglola. Tapos may sakit pa ang isa kong kapatid. Ano na ba itong nangyayari sa atin? Sa halip na masayang bakasyon, problema ang sumalubong sa atin. Mami, relax ka lang, okay? Malulutas din natin ang lahat ng mga problemang ito. Baka ikaw naman ang mapaano niyan. Kami ni Selena ang bahala, okay? Nag-aalala na kasi ako sa lola Sabel mo at kay Dodoy. Patay na si Mang Teryo. Kung kinidnap sila, dapat may tumawag na. Willing naman ako magbayad para sa kaligtasan nila. Ma'am, tama si Efren. Kalmahin niyo ang sarili niyo. Kami na pong gagawa ng paraan para makita sila. Huwag niyong kalilimutan ng mga pulis kami. Eh, paano ba ako makakapag-relax kung ganito? Sana talaga hindi ko pinayagan ng lola Sabel nyo na maunang bumiyahe dito. Makikipag-ugnayan kami sa mga pulis probinsya. Magpapablatter at pagkatapos ay hahanap ng magaling na albularyo para kay Tio Alberto. Tapos na namin gawin yan, Kuya Efren. Humanap na lang tayo ng magaling na albularyo na titingin kay Papa. Handa ako magbayad kahit malaking halaga. Sige, gawin natin yan, Nancy. Pero hanapin muna natin ang lola Sabel mo at si Dodoy. Nag-aalala na ako sa kanila. Siya nga pala, Mami. Ano nga pala ang pangalan ng kakilala ni Lola Sabel doon sa baryo na pinunta nila? Kaibigan at kababata daw niya yung matanda na yon. Doña Amelita, yun ang pangalang binabanggit ng lola Sabel mo sa akin. Nang kunin ko ang aking maleta ay inilabas ko doon ang isang maliit na bag kung saan doon nakalagay ang aking service firearms, police ID at tsapa. Inilagay ko rin doon ang 2 magazine na loaded din ng bala. Napansin ko si Selena na kinuha na rin niya sa kanyang maleta ang kanyang baril. Sa tingin pa lang kasi ay alam na namin ang binabalak ng bawat isa. Matapos ay tumayo na kaming 2. Noon ko muling napansin na nakatingin sa amin si Adolfo na parang binabantayan ang mga gagawin namin. Nang makita niya na napatingin din ako sa kanya ay muli siyang umiwas. Saan ka pupunta, Efren? Mami, akala ko sa pagpunta natin dito ay makakapagbakasyon tayo ng masaya. Akala ko ay makakapagpahinga na ako pansamantala. Kasi nanghingi kami ni Selena ng bakasyon kay Major Baldi Cantos. Hindi pa rin pala makakapagpahinga eh. Sisimulan na po namin ngayon ang unang hakbang para malaman kung ano ba talaga nangyari kina Lola Sabel. Sige, gawin yung lahat ng nalalaman yung paraan para makita ang kapatid mo si Dodoy at ang lola Sabel nyo. Ayaw mo bang magpahinga muna? Mahabang naging biyahe natin. Pwede naman ako muna ang pumunta sa presinto. Sasamahan kita, Efren. Tayong dalawang mag-iimbestiga niyan. Baka naman may mga taong kumidap kina Lola Sabel para ipatubos ng malaking halaga. Iyon na nga din ang isa sa mga naisip ko, Selena. Nancy, wala pa bang tumatawag sa inyo para makipagtransaksyon? Sa amin wala pang tumatawag, Kuya. Hindi ko lang alam kung mayroon ang tumawag kina Tito Daniel. Kung ganun, pumunta muna tayo sa istasyon ng pulisya o military para mag-follow up tayo. Baka kasi hindi nyo pa na-report ang pagkawala nila. Sige na, lumakad na kayo ni Selena. Mag-iingat kayo. Han, ayos lang bang iwanan natin dito si Ma'am? Para kasing hindi ko gusto mga kilos ni Adolfo. Para bang hindi gagawa ng mabuti. Ganun lang talaga siya, Han. Mula nang mauli na siya, ganun ang naging kalagayan niya. Para na siyang pipi, ayaw magsalita. Pero hindi naman siguro siya gagawa ng masama. Kasi alam niya na wala tayong ibang pagbibintangan kundi siya. Saka naroon naman si Nancy. Kahit hindi pa kami nakakapagpahinga ni Selena ay umalis na ulit kami. Una naming ginawa ay nagpunta kami sa istasyon ng pulisya sa lugar na yon. Nagpakilala kami ni Selena na mga pulis din kami at kasabay noon ay nag-follow up kami kung may nai-report ba na kaso ng mga nawawalang tao. Nalaman namin na meron nang nag-report. May mga pulis na din kasi na nagpunta noong nangyari ang aksidente. Kaya pagkatapos doon, nagtuloy na kami sa morgue.
Tinawagan ko ang mga kamag-anak ni Mang Teryo at ipinaalam sa kanila ang nangyari. Masakit din sa amin ang pagkawala niya dahil matagal na siyang driver ng pamilya namin. Kaya nagbigay ako ng malaking tulong sa naiwan niya. Kilala ko si Mang Teryo. Maingat siyang magmaneho. Lalo pa nga at si Lola Sabel ang sakay niya. Maayos din kahit ang preno ng sasakyan nila. Tsaka ko na may ibang nangyari kaya sila bumangga. Pero ano kaya yung nangyari? Yan nga ang malaking problema eh. Para tayo naghahanap ng butil ng asin sa malawak na buhanginan. Di natin alam kung saan tayo magsisimula. Anong susunod natin gagawin? Puntahan natin yung baryo na pinutan ni na Lola Sabel. Magtanong-tanong tayo doon kung nakita ba nila sina Lola Sabel. Baka may nakakaalam ng nangyari bago ang aksidente. Pero mas magandang umuwi na lang muna tayo. Kailangan kasi kapag nagpunta tayo roon at nagtanong-tanong, may dala tayong larawan ni na Lola Sabel at Dodoy. Oh, meron naman akong picture dito ni na Lola Sabel at Dodoy. Nandito sa wallet ko, kaya mayroon tayong maipapakita sa kanila. Kung gano'n ay tayo na. Naghahabol tayo ng oras. Kailangan may makuha tayong impormasyon. Nang umalis nga kami ni Selena sa police station ay nagtuloy kami sa baryo na pinuntahan ni na Lola Sabel kung saan kami nagsimulang magtanong-tanong. Negative ang mga unang tao na aming napagtanungan hanggang sa maisip ko unang hanapin ang taong pinuntahan ni na Lola Sabel. Kaya nagtanong-tanong kami ni Selena kung saan ang bahay ni Doña Amelita. Nagkataon na kilala pala siya sa kanilang lugar dahil may kaya pala siya sa buhay. Malaki ang kanyang bakuran na puno ng malalaking puno ng nyog at mangga. Sa pinakasentro ng bakuran, naroon ang kanyang malaking bahay. Ito na ba ang bahay ni Doña Amelita? Oo, ito na nga yun. Halika, kumatok tayo sa gate. Sige, tayo na. Tao po? May tao po ba dyan? Tao po. Magandang araw po. Napakalayo nitong gate, Han. Maririnig kaya nilang pagtawag natin. Kailangan natin makausap si Doña Amelita. Siya lang ang makapagsasabi kung nakarating nga dito sina Lola Sabel. Kaya sige lang, tumawag pa tayo. Tao po. May tao po ba dyan? Teka, nakabukas naman pala ang gate eh. Ano kaya kung pumasok na lang tayo? Kasi sa tingin ko, hindi nila maririnig kung may tao rito. Wala naman kasing doorbell. At hindi rin naman nila alam na mayroong darating dito. Sige. Hindi naman siguro nila tayo kakasuhan ng trespassing kung papasok tayo. Kasi dalawa lang tayo. Ibig sabihin, 2 passing lang. Ikaw talaga, Han. Puro kakalokohan. Halika na, pumasok na tayo. Marahan nga kaming pumasok ni Selena. Bumungad sa amin ang malawak na bakuran na mayroong mga halaman na may magagandang bulaklak. Mayroon ding mga puno sa paligid na malalago ang mga sanga at ang mga puno ng nyog ay hitik sa bunga. Ang lumang malaking bahay ay maganda pa rin kahit kupas na ang pintura. Habang palapit kami sa bahay ay tumatawag kami para magbaka sakaling mayroong makarinig sa amin. Pero sa halip na tao ang sumalubong sa amin ay 3 malalaking aso ang lumapit. Umaangil ang mga yon habang panay ang tahol. Pampu, relax ka lang. Huwag mo kaming kakagatin. Hindi kami gagawa ng masama. Nasaan ang amo mo? Han, ano bang sinasabi mo dyan? Kilala mo bang mga aso na yan? Pampu bang pangalan niya? Hindi ko alam kung anong pangalan nito, Han eh. Bakit tinawag mong Pampu yan? Pampu? Pampulutan. Ikaw talaga. Naku po, Han. Lalong nagalit sa atin eh. Hayaan na sila, papasagot na. Atras tayo, Han. Dali. Masakit makagat ang aso, ha? Gumawa ka ng paraan, Han. Papasagot na sila. Itaboy mo sila palayo.
Habang umatras kami ni Selena ay naghahanap na ang aking mga mata ng magagamit laban sa mga papalapit na malalaking aso sa amin. Hanggang sa maisip ko ang aking bag. Inalis ko doon ang aking baril. Inilagay ko sa bandang likuran ng bewang ko tapos ay ginamit ko ang bag na panghampas sa mga aso. Medyo mabigat pa ang bag ko dahil naroon pa ang mga magazine ng baril kaya kapag tumama sa ulo ng mga aso ay nasasaktan sila. Ganoon pa man ay hindi ganoon kadaling sumuko ang mga aso, lalo lang silang nagalit kaya tinulungan na rin ako ni Selena na hampasin ng mga yun. Hindi naman kasi namin pwedeng gamitin ang baril lalo pa nga ay pumasok kami doon nang walang pahintulot. Ramiro? Marta? Negra? Tumigil kayo! Layuan niyo sila! Su! Yun pala ang pangalan ng mga asuhan. Kaya tingnan mo, umalis na silang lahat. Puro ka kasi kalokohan eh. Sabi mo pampu. Pampulutan kaya nagalit sila. Han, normal na talaga sa aso ang magalit kapag hindi nila kilala ang mga taong pumasok sa teritoryo nila. Maraming salamat pare. Pumasok kayo sa bakura namin nang walang pahintulot. Alam niyo ba na pwede kayong kasuhan sa ginawa ninyo? Pwede rin namin kayong patayin dito. At sabihin gusto niyong magnakaw. Sandali pare. Hindi kami masamang tao. Tumatawag kasi kami pero walang sumasagot. Kasi malayo nga ang bahay. Nakabukas naman ang gate kaya pumasok na kami. Tsaka, mga pulis kami. Mga pulis daw ang mga ito! Sa pagsigaw ni Naldo ay nakita namin na mula sa likuran ng malalaking puno ay lumabas ang mga lalaki at babae na kanina pa pala nagbabantay sa amin. Lahat sila ay masama ang tingin na para bang kakainin kami ng buhay. Nang tumingin ako sa mga bintana ng malaking bahay at sa katabi pa na isang bahay din ay nakasilip din ang ilang matatanda na seryoso ding nakatingin sa amin. Kaya tiningnan ko ng seryoso si Selena. Kumindat ako para malaman niya na nasa panganib kami. Kaya kailangan niyang maging handa. Ano kailangan niyo dito? Mayroon kasi kaming hinahanap. Dito ba nakatira si Doña Amelita? Oo, dito nga. Lola ko siya. Ano bang kailangan niyo sa kanya? Nagpapahinga na kasi ang lola ko eh. Medyo may edad na siya kaya madalas ay naroon na lang siya sa kanyang kwarto. Gusto ko lang sanang malaman kung nakarating ba dito nung piyesta ang Lola Sabel ko at ang kapatid kong si Dodoy. Oh, heto ang mga picture nila. Nakita niyo ba sila dito nung piyesta? Marami kaming naging bisita nung nakarang piyesta. Karamihan ay kaibigan ni Lola Amelita. Karamihan ay may edad na kaya hindi ko masasabi kung sino ron ang hinahanap ninyo. May dala akong larawan ng mga kaanak namin na nagpaalam na pupunta nung piyesta. Heto ang larawan nila. Baka natatandaan mo. Teka. Parang natatandaan ko nga sila. Tama. Ang matandang ito ang kaibigan ni Lola Amelita. Ipinakilala niya sa akin. Yan si Doña Sabel, hindi ba? Tama ka dyan, pare. Itatanong ko sana kung anong oras sila umalis dito nung araw na yon. Halos 2 oras lang sila rito. Kumain lang sila at nagkwentuhan ni Lola. Tapos ay umalis na sila nakasama niyang binata. Teka, bakit mo naman tinatanong? Hindi na kasi sila nakauwi sa bahay. Nawawala sila kaya hinahanap namin. Nawawala? Sina Doña Sabel? Oo. Oh. Hindi na sila nakauwi matapos makipiyesta rito. Naputol ang pag-uusap namin nang bigla ay tumahol ang mga aso habang nakatingin sa pintuan ng malaking bahay. Paano ay lumabas doon ang isang matanda na halos kasing edad ni Lola Sabel? Ayon kay Naldo, yun si Doña Amelita. Narinig pala niyo ng kaguluhang nangyayari kaya lumabas. Humarap sa amin at sinabing nagkita nga sila ni Lola Sabel. Pero nagpaalam din pagkatapos nilang magkwentuhan. Pero napansin ko ang balaban niya. Pag-aari yon ni Lola Sabel kaya bigla akong kinabahan pero hindi ako nagpahalata.
Naisip ko kasi na delikado kami ni Selena kung gagawa ako ng marahas na hakbang. Nasa loob kami ng kanilang bakuran. Huwag kayong mag-alala, pare. Tutulong kami sa paghahanap kay Doña Isabel. Ako nga pala si Naldo. Pangalan na apo ni Lola Amelita. Ako naman si Efren. At ito ang aking nobyang si Selena. Ay, sige pare, aalis na kami. Kung mayroon kayong masasagap na impormasyon tungkol sa Lola Isabel ko, ipagbigay alam nyo lang sa akin. Alam naman ni Doña Amelita ang bahay ni Lola Isabel. Sige pare, at sana sa susunod na papasok kayo rito, matuto kang maghintay sa labas. Nakakawala kasi ang mga aso namin, baka lapain ka nila kung walang pipigil sa kanila. Oo pare, pasensya na. Tayo na, Han. Hanggang sa muli, Naldo. Han, bakit tahimik ka? Anong iniisip mo? Han, may kutob akong hindi na nakaalis sa bahay na ito sina Lola Isabel ng araw na yon, Han. Hindi ko gusto ang mga kilos nila. Pati ang mga tingin nila, parang hindi sila mga normal na tao. Parehas pala tayo ng iniisip. Kakaiba kasing aura nila eh. Kinilabutan ako nang makita kong mga taong nakapaligid sa atin. Yung balabal na suot ni Doña Amelita, natatandaan ko yun. Kay Lola Isabel yun. Paano kayang napunta yun sa kanya? Ang pagkakatanda ko ay paborito yun ni Lola Isabel at hindi ibibigay kahit kanino. Kailangan makakuha tayo ng matibay na ebidensya. Baka nga may kinalaman ng mga taong yon sa pagkawala ni Lola Isabel at Todoy. Nang matanaw ko na nakasilip pa rin sa siwang ng gate si Naldo ay naisip ko na umalis na kami sa lugar na yon. Baka naririnig pa niya ang pinag-uusapan namin ni Selena. Nang medyo makalayo na kami ni Selena ay bigla kong inihinto ang kotse. Itinabi ko iyon sa kalsada sa tapat ng malaking puno. Tapos ay bumaba ako ng kotse kaya naman sumunod si Selena. Hindi pa ba tayo uuwi? Bakit tayo huminto rito? Dito muna tayo. Maghintay muna tayong dumilim, tapos ibabalikan natin ang mansyon. Iba talaga ang pakiramdam ko sa mga taong naroon. Sige, malapit na rin namang dumilim. Alam ko naman na hindi ka titigil hanggat hindi mo nagagawa ang gusto mo eh. Kilalang kilala kita, Han. Madalas kasi ay tamang nagiging pakiramdam ko, Han. Kaya gusto ko lang tiyakin kung tama ba. Oo, alam ko naman yun eh. At alam mo naman ako, palagi lang naman ako nakasuporta sa iyo. Mabilis nga ang naging paglipas ng mga oras, unti-unting kumalat ang dilim. Dumalang na ang mga sasakyang dumadaan doon, paano nga ay madalang ang mga bahay sa lugar na yon. Puro mga puno pa ang makikita sa magkabilang panig ng kalsada. Nang tumingala ako sa langit, nakita kong papasikat na ang bilog na buwan. Kasunod ang paghihip ng malamig na hangin, kaya naman sumakay na kami ni Selena sa kotse at nagmaniobra ako. Muli naming tinahak ang daan pabalik sa mansyon ni Doña Amelita, pero may sumalubong sa amin na aso na hindi ordinaryo ang taas at laki. Nabangga namin siya. Han! Nakabangga ka ng aso! Ha? Tumalsik siya ng malayo. Ha? Parang patay na yata. Hindi ko naman sinasadya. Siya naman ang biglang sumalubong. Teka, dito ka muna at bababa ako. Titingnan ko kung buhay pa siya. Sasama ako. Kailangan palagi ka may backup. Tumayo agad siya. Parang baliwala lang sa kanya ang lakas ng pagkakabangga ko. Han, hindi lang pala nag-iisang aso na yun eh. Tingnan mo paligid oh. Ha? Ang dami nila. Lahat sila'y galit na umaangil sa atin. Teka, dahan-dahan kang umatrasan. Pabalik sa kotse pero humanda ka. Baralin natin ang unang susugod sa atin. Sige. Narinig mo ba yun? Yung malakas na alulong? Oo. Lahat sila ay napatingin sa iisang direksyon. Doon sa pinanggagalingan ng alulong. Tumigil nga ang malalaking aso sa paglapit sa amin ni Selena, tapos ay tumakbo na sila papalayo. Nagpunta sa iisang direksyon. Nang wala na ang mga malalaking aso, muli naming nakita si Naldo. Seryoso siyang lumapit sa amin, kaya naman
isinukbit na namin ang aming mga baril, bagay na nakita ni Naldo. Madilim na, bakit nandito pa din kayo? Kala ko ay umalis na kayo kanina. Oh, nasiraan kasi kami kanina. Kaya ginawa ko muna pare. Nang-aalis na kami, ay saka naman namin nabangga ang malaking aso na yun. Alaga mo pa din ba ang mga yun? Oo, alaga ko ang mga yon. Mabuti na lang at narinig ko ang malalakas nilang pagtahol. Kaya lumabas ako. Kung hindi, baka nasaktan mo ang mga aso ko. O kayo naman ang masaktan nila. Maraming salamat, Naldo. Pasensya na kung nabangga namin ang isa sa mga aso mo. Kung nasiraan kayo, sana ay humingi kayo ng tulong sa amin. Inabutan tuloy kayo ng dilim dito. Marunong naman ako ng troubleshooting pare. Kaya kung mild lang naman ang sira ng sasakyan ko ay makakaya kong gawin. Oh, paano? Aalis na kami. Salamat uli ah. Sige, mag-ingat kayo. Muntik na tayong mapalaban sa mga asong yun ah. Mabuti na lang dumating si Naldo. Pero teka lang, nasaan na yun? Oo nga ah. Ang bilis naman niyang nawala. Kanina bago tayo sumakay sa kotse, nandyan lang siya. Ngayon wala na. Talaga may kakaiba sa taong yun. Isang saway lang niya sa mga asong naroon, lahat ay nagsialisan. Mabuti pa siguro, umuwi na muna tayo, Han. At planuhin natin ang mga susunod na gagawin. Ipinasya na nga namin ni Selena ang umuwi. Wala sa aming bahay si Mami Narda. Nalaman namin sa isa naming caretaker sa bahay na naroon siya sa bahay ni Nancy. Kaya doon na namin siya pinuntahan para madalaw na rin namin si Tito Alberto. Pagdating namin doon ay nakita nga naming nakaratay siya sa kanyang kama, payat na payat at mahina. Tito Alberto, patingin nga po ng mga kamay niyo. Bakit naman kailangan mong tingnan ng mga kamay niya, Efren? Kasi kayo ay lumaki sa mayamang pamilya. Marami ang buhay dahil mapera si Lola Sabel. Puro doktor ang takbuhan niyo kapag kayo nakakasakit. Pero sa sakit ni Tito Alberto, walang magawa ang doktor. Kaya may gusto lang akong siguruhin, Mami. Oo nga po, Tita Narda. Hanggang ngayon naman puro tayo doktor. Kasi nga kaya namang magbayad kahit magkano. Pero walang magagawang pera kung wala namang doktor na kaya magpagaling kay Papa. Oh, ayan na. Iniaabot na sa'yo ng Tito Alberto mong mga kamay niya. Saluhin mo na at nangihina na siya. Opo, Mami. Tito Alberto, pagpapantayin ko lang ang mga daliri mo na hinliliit, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. May nangyayaring kababalagan kay Tito Alberto. Anong ibig mong sabihin, Kuya Efren? Eto, tingnan mo. Hindi pantay ang mga daliri sa hinliliit ni Tito Alberto. Ibig sabihin ay may taong nagalit sa kanya na gumamit ng karunungang itim. O kaya naman ay mayroong mga nilalang na hindi nakikita ang nagalit sa kanya. Ganun bang ibig sabihin kaya hindi pantay ang mga daliri? Opo, Mami Narda. May mga dati na kaming nahawakan na kaso ng mga ganyan noon. Kasi kahit sa ganitong panahon, uso pa din ang mga ganyan. Lalo na nga dito sa probinsya. Hindi tayo dapat mag-asaya ng panahon. Kailangan makahanap tayo ng magaling na albularing titingin kay Tito Alberto. Nancy, may kilala ka bang albulary sa bayang ito? Wala, Kuya Efren. Kasi nga kapag may nagkakasakit sa pamilya, doktor kaagad ang takbuhan namin. Doon may naririnig ako na magaling na albularyo. Hindi ko lang alam kung totoong albularyo yon. Tsaka kung buhay pa ba hanggang ngayon. Sinong albularyo yun, Mami? Si Mang Turo. Sa baryo nang namakpakan siya nakatira. Anong ingay yun? Pagkatapos ng malakas na kalabog ay parang may naglalakad naman sa bubungan niyo, Nancy. Mabibigat ang mga yabag niya. Hindi nga po namin alam kung bakit tuwing gabi may kumakaluskos sa aming bubungan. Lalo na dito sa tapat ng kwarto ni Papa. Minsan nga po naiisip ko na baka pusa lang yun. O kaya naman bunga lang yun ng niyog na nahulog kaya kumalabog. Pero sa tingin ko, hindi yun pusa. Narinig niyo bang alalong ng mga aso? Ibig sabihin yan, meron silang nakikita na nakakatakot. Mayroon ng malakas sa flashlight mo, Nancy. Titingnan ko kung anong nasa bubungan niyo. Nang ibigay sa akin ni Nancy ang malakas na flashlight ay lumabas ako ng bahay. Maingat akong umikot sa likuran ng bahay.
Nagulat ako nang biglang tumalon at tumakbo palayo sa akin ang malaking pusa na itim dahil doon ay hinawakan ko na ang aking baril. Dahan-dahan ang aking mga hakbang, halos walang ingay ang mga sapatos ko. Sinadya kong hindi pa ilawin ang flashlight dahil plano ko na tingnan muna kung ano ang nasa bubungan bago ko tanglawan kasi maliwanag naman ang buwan. Nang makalayo na ako ng kaunti sa bahay at tanaw ko na ang bubungan ay saka ko ginamit ang flashlight. Wala naman akong nakita roon. Wala siya sa bubungan. Ano naman? Biglang-bigla ka namang sumusulpot. Akala ko ay nasa loob ka ng bahay at binabandan si Tito Alberto. Sumunod nga ako sa iyo eh. Nang tumakbong pusa kanina, saglit siyang tumigil. Tumingin sa puno kaya napatingin din ako sa punong malaki. Efren, merong tao. Hayun, tingnan mo. Pero huwag kang papahalata na nakikita natin siya. Mukhang unggoy ba yun? Eh di ilawan mo na para makita natin. Kapag kakaibang nilalang na yan, babanatan ko na kaagad. Oh, sige. Pumada ka na, Han. Anong klaseng nilalang yan? Hugis tao pero puno ng balahibo ang buong katawan. Unggoy ba yun? Naku po, parang alam niyo yung gagawin natin. Tumalo na ulit siya sa bubungan. Ayun, ang bilis niyang tumakbo. Ikutin natin sa harapan. Doon siya tatakbo. Dalihan! Ayun siya, Han. Humanda ka sa akin ngayon. Tama ka nga. Parang unggoy na aso mukha. Nagbabaga mga mata niya. Mahaba mga ngipin. Aswang nga ang isang to. Mag-iingat ka. Mabangis ang isang ito. Banatan na natin. Yeah! Efren, susugurin niyo tayo. Hindi kami natatakot sa'yo hanggang ka. Salubungin mo ang bala ng baril ko. Hup! Ang galing mo talaga, Han. Ang galing mong bumarel. Bulag tayong aswang sa likuran ng mga halaman. Huwag kang magpapabayahan hanggat hindi mo natitiyak na patay na ang iyong kalaban. Halika, dahan-dahan natin siyang lapitan. Kumanda ka lang, makabuhay pa siya. Sige, palagi naman ako nakahanda. Kapag buhay pang halimaw na yan, bibistayin ko ng bala. Teka, nasa na yun? Bakit wala na rito? Sabi ko na nga pa eh. Nasugatan natin siya pero hindi napuruhan. Hayan ang patak ng kanyang mga dugo papalayo. Nakatakas na siya. Hanapin natin sa paligid. Baka nasa makakapal na halaman lang siya nagtago. Wala na siya dyan. Hindi siya mag-aaksaya ng magandang pagkakataon para tumakas. Lalo na kung may sugat pa siya. Kung ganoon ay inaaswang na nga si Tito Alberto, Han. Kasi mahina na siya. Anong nangyari? Bakit merong malalakas na putok ng baril na narinig kami? Pati ang mga kapitbahay natin na bulabog na. Paparating na din sila dito. Mami, may dumadalaw na aswang kay Tito Alberto. Kaya pala lalo siyang nangihina. Baka kapag tulog na siya ay saka siya inaatake ng aswang na yon. Para sipsipin ang dugo niya. O kaya naman ay kahit gising siya, ay sinasalakay siya at inuunti-unti siyang patayin. Malaya niya nagagawa yon. Kasi wala naman yata nagbabantay sa papa mo kapag tulog na siya. Tama ba ako, Nancy? Oo, Ate Selena, tama ka. Hindi naman kasi namin alam na aswang palang may gawa ng mga ingay na yun kapag gabi. Kaya pala merong mga sugat si Papa sa mga kamay at leeg pagdating ng umaga. Kaya pala hindi na rin siya makapagsalita. Ngayong alam na natin, kailangan na nating maging handa palagi. Pero nasugatan ng aswang na yon. Magpapagaling lang yun ng ilang araw, kaya may pagkakataon pa tayo para makakilos. Bukas puntahan niyo na si Mang Turo. Teka, may impormasyon na ba kayong nakuha sa pagkawala ng kapatid mo at ni Mama? Opo, Mami. Nakausap na namin si Doña Amelita. Totoo nga na nagpunta roon sina Lolo Sabel noong piyesta. Pero umalis din daw. Nag-follow up din kami sa mga pulis dito. Palagay ko naman ay kumikilos na rin sila. Ang dami talaga nating problema. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin umuwi ang Tito Daniel mo. Saan na kaya siya nakarating? Matatapos din ang mga problemang ito, Mami. Pasamantala ay dito na lang muna tayo kina Tito Alberto. Habang hindi pa tapos ang problema niya. Para may katulong din si Nancy sa pagbabantay. Salamat, Kuya Efren. Siya nga pala, malalim ng gabi. Alam ko hindi pa kayo nag-dinner, kaya nagluto ako kanina. Tayo na, kumain na muna tayo. Nang sumunod na araw nga ay nagpunta kami ni Selena sa baryo ni Namang Turo at nagtanong-tanong kami hanggang sa makarating nga kami sa bahay niya. Na mga pagkakataong yon, marami ang mga taong nagpapagamot sa kanya kaya pumila pa kami. Naghintay kami ng mahabang oras hanggang sa makaharap na namin siya at masabi namin sa kanya ang problema ni Tio Alberto. Nang malaman iyon ni Mang Turo ay kaagad na siyang sumama sa amin
Lalo pa nga at sinabi ko na binabalik-balikan na si Tio Alberto ng aswang. Nang makarating kami sa bahay, kaagad na nagsagawa ng ritual si Mang Turo sa pamamagitan ng kandilang pula na ipinatak sa tubig na nasa palanggana. Efren, isang mangkukulam ang nagpapahirap sa iyong tiyuhin. Mabagsik ang kanyang kapangyarihan. Ang malikang ginamit niya ay tinalian niya ng mahigpit sa iba-ibang parte. Kaya ang mga ugat at dugo na Alberto ay hindi na gumagana ng maayos. Gawin niyo po ang lahat ng parang alam niyo para mapalaya sa pangungulam niya si Tito Alberto. Handa naman kami magbayad kahit magkano. Oo nga, Mang Turo. Hirap na nga ang Tito Alberto namin eh. At yun naman ang sinasamantala ng aswang na nakalaban namin ni Efren. Kahit hindi niyo ko bayaran ng malaki, ang makatulong sa inyo at mapigilan ang gawain ng masasamang tao ay ayos na sa akin. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya kong gawin para makalaya siya sa mangkukulam at gumaling siya. Muli nga nagsagawa ng malalim na orasyon si Mang Turo. Kasunod ay hinawakan niya ang kamay ni Tito Alberto at mayroong itinali na pulang laso. Nang hawakan niyang malit na daliri ni Tito Alberto ay bigla iyong sumigaw. Boses babae ang narinig namin mula sa kanya. Nasasaktan ang babae habang pinipiga ni Mang Turo ang daliri ni Tito Alberto. Pilit niyang pinapaamin ng mangkukulam kung sino siya at ano ang kasalanan sa kanya ng tiyuhin namin. Pero kahit nasasaktan ng mangkukulam ay hindi talaga siya umamin. Babae pala ang mangkukulam na nagpapahirap kay Tito Alberto. Napakawalang hiya niya. Sige, Mang Toro, bigyan niyo ng leksyon ang mangkukulam na yan. Oo, siya ang mangkukulam na nagpapahirap kay Alberto. Nahuli ko na siya, pero talagang matigas. Ayaw umamin kung sino siya at ano ang nagawang kasalanan sa kanya. Kapag hindi ka nagtapat, ay lalo kitang papahirapan. Sino ka? At ano ang nagawang kasalanan sa iyo ng taong ito? Mang Toro, bahala na po kayo kung anong gagawin niyo sa mangkukulam na yan. Ang mahalaga lang naman sa amin ay gumaling ang aming tiyuhin. Sige, friend. Kung magmamatigas ang mangkukulam na to, ay papahirapan ko siya hanggang sa maubusan na siya ng lakas. Magtapat ka na hanggat may pagkakataon ka pa. Anong kasalanan sa iyo ng lalaking ito? Hirap na siya, Mang Turo. Konti na lang aamin na yan. Ilang malalakas na pagdaing pa ang isinigaw ng mangkukulam. Di nagtagal ay umamin na yon na mayroong nagbayad ng malaki sa kanya para kulamin si Tito Alberto at ang utos sa kanya ay patayin ng unti-unti. Kaya naman inutusan na siya ni Mang Arturo na palayain si Tito Alberto. Sa takot na mangkukulam na tuluyan siyang mamatay ay inalis niya ang orasyon ng kulam sa aking tiyuhin. Kaya naman noon din ay nakaramdam ng ginhawa si Tito Alberto. Nang maalis ang sumpa ng kulam, kasabay niyon ay nakalaya din ang mangkukulam sa orasyon ni Mang Turo. Magaling na po ba si Tito Alberto, Mang Turo? Oo, magaling na siya sa ngayon. Pero maaari ulit siyang kulamin ng mangkukulam na yon kapag wala na ako. Kaya mas mabuti pa ay tapusin na natin to, Efren. Samahan mo ako para tugisin ang mangkukulam na yon sa mismong bahay niya para hindi niya nabalikan pa si Alberto. Pero paano po natin siya mapupuntahan? Kilala niyo na ba ang mangkukulam? Oo, Efren. Habang nagtatagisan kami ng lakas at kapangyarihan hanggang sa mahuli ko siya, nakuha ko na ang lahat ng tungkol sa kanya. Iisa lang ang mabagsik na mangkukulam sa bayang ito. Si Aling Shoni. Kung ganun po ay tayo na. Kailangan na natin siyang puntahan ngayon habang nangihina pa siya. Nancy, aalis muna kami. Samahan ninyo ni Mami si Tito Alberto. Pupunta lang namin ang walang yang mangkukulam na yon. Sige kuya, mag-iingat kayo. Kapag nahuli niyo ang mangkukulam na yon, ipakulong mo siya. Dapat pagdusahan niya sa kulungan ang ginawa niya sa papa ko.
Nang lumabas kami ng bahay ay napansin ko na papadilim na. 5:00 na pala ng hapon. Talagang napakabilis ng oras. Kaya nagmamadali na kami ni Mang Turo na umalis. Siya ang nagturo ng daan patungo sa bahay ni Aling Shoni. 1 oras din ang naging biyahe namin. Nang makarating kami sa tapat ng bahay ni Aling Shoni ay nakita ko ang bakod na yari sa kawayan at alambre. Napapaligiran ng makapal na baging ng alupbati at matataas na halaman kaya halos maitago na ang maliit na bahay kubo. Marahan kaming pumasok sa bakuran. Hawak ang aming mga baril. Dahil ayon kay Mang Turo ay mapanganib ang tulad ni Aling Shoni. Pero bago kami makalapit sa kubo ay muli naming nakaharap ang aswang sa 2nd pagkakataon. Dito rin pala nagtatago ang aswang na pabalik-balik sa bahay ni Tito Alberto. Tama ka, Han. Di kaya ang aswang na to at ang mangkukulam may iisa? Hayaan na siya! Tapusin na natin dito ang labang ito, halimaw ka! Ang bilis niya nakalukso. Hindi natin siya tinamaan. Nagtago siya sa mga halaman. Pero, hindi na siya kumilos kaya hindi rin kumikilos sa mga halaman. Nalinti ka na. Sumabay pa ang malakas na hangin. Gumalaw ang lahat ng halaman. Saan banda lalabas ang aswang? Sa likuran mo, Han! Susugurin ka niya! Umilag ka't papanatan ko! Nang dambahin ako ng aswang at kalmutin ay isinalag ko ang aking kamay. Dahil nakasuot ako ng jacket na maong ay hindi masyadong bumao ng matatalim niyang kuko. Ganoon man ay ramdam ko ang hapdi sa aking braso. Nasugatan pa rin ako sa sunod-sunod niyang pagkalmot. Sinamantala ko yun para barilin siya. Muli siyang tinamaan sa tagiliran kaya muli siyang tumalon sa likuran ng mga halaman. Muntik na ko doon ah. Mabuti na lang at nakita mo, Han. Pero nakapagtago siya ulit. Pasensya ka na. Hindi ko siya mabaril kasi nagpapambuno kayo eh. Baka ikaw ang tamaan ko. Ayos lang yun. Muli ko na naman siyang natamaan. Kaya lang ang pinagtataka ko, sugatan na siya, pero parang baliwala lang sa kanya. Tuso ang mga katulad nila. Kahit tamaan ng bala ng baril, ay hindi nila iindahin yan. Pero lang kung may benditadong tubig ang mga bunganga ng baril nyo. Buhusan natin ng benditadong tubig ang mga bunganga ng baril nyo. Sige nga po, Mang Turo, para matapos ang kasamaan nito. Sa akin din. Han, kaya pala makapal ang mga halaman at mga baging ng alugbati sa bakurang to ay ginagawang taguan ng aswang. Oo nga, Han. Kaya talasan natin ang ating pakiramdam. Muli nga ay hinanap namin sa paligid ng aswang pero dahil makapal ang mga halamang naroon ay hindi namin makita kung nasaan siya nagtatago. Para kasing hindi sa kumikilos sa pinagtataguan at tahimik na nanonood sa aming mga kilos. Hanggang sa makita ko na mula sa kanyang bag ay kinuha ni Mang Turo ang nakaplastik na asin tapos ay inihagis sa mga makakapal na halaman na posibleng pinagtataguan ng aswang. Bigla ay umigtad ang aswang na parabang napaso ng masabuyan ng asin, kaya naman yun ang pagkakataong sinamantala namin. Pinaputukan na namin siya, ilang balang tumama sa kanyang katawan. Huli ka ngayon. Hindi ka na makakatakas. Titeking ko ang kamatayan mo. Nasapul mo siya, Han. Bulag ang aswang. Patay na ba siya? Oo, mamamatay na walang hiyang yan. Ha, pero hindi yan sa Aling Shoni. Baka nasa loob pa siya ng kubo. Kung ganun, ay tayo na, Han. Tapusin na natin ito. Pasukin na natin at huliin si Aling Shoni. Sige, pasukin mo dyan. Kami naman ni Mang Turo ang mag-aabang sa likuran. Baka tumakas siya at doon dumaan. Sige, dalian nyo. Dapat mahuli natin ang mangkukulam na ito. Nang magpunta na nga sina Selina at Mang Turo sa likuran ng bahay ay kaagad kong tinadyakan ang pintuan yon dahil yari yon sa kawayan at kahoy halos mawasak. Kaagad akong nakapasok sa loob, kaagad kong tiningnan ang paligid. Mayroon pang sindi ang gaserang naroon. Sa dulong bahagi ng kubo ay naroon ang lamesa. Nasa ibabaw nyo ng kandilang itim na mayroon pang sindi.
Naroon din ang manikang basahan at ang mga itim na tali na inalis sa manika. Nang sumilip ako sa maliit na kwarto, nakita kong wasak ang dingding doon kaya alam kong nakatakas si Aling Shoni at doon dumaan. Mabilis akong lumabas ng bahay. Wala na si Aling Shoni sa loob ng bahay. Nakatakas na siya. Aba, teka. Sino yung nahuli niyo? Siya na ba si Aling Shoni? Siya na nga. Tayo na. Dalhin natin siya sa pulisya. Sila na ang bahalang umatol sa kanya. Kumanta na siya, Efren, sa takot na tuluyang ko siyang patayin. Akala siguro ng mangkukulam na tong makakatakas siya. Ngayon, tsak na himas reha siya. Han, asawa pala niya yung aswang na yon. Sinadya nilang unti-unti ng pagpatay kay Tito Alberto. Binayaran daw sila ng mayamang lalaki na hindi nila kilala. Kung ganon, ay mabubulok ka sa kulungan ngayon. Siya nga pala Mang Turo. Baka pwedeng ituro niyo sa amin kung ano ang mga pamamaraan na dapat namin gawin para labanan ang mga aswang. Oo nga naman, Mang Turo. Kayo na rin kasi nagsabi na meron pa talagang mga aswang gumagala rito. Baka may kasamahan pang napatay natin. Sumang-ayon naman si Mang Turo kaya habang sakay kami ng kotse papunta sa presinto ay itinuro sa amin ni Mang Turo ang mga dapat naming gawin kapag muli kaming nakaengkwentro ng mga aswang. Pwede naming gamiting panglaban ang asin, bawang o ang tubig dagat, buntot page, siit ng kawayan at buho. Kaya naman kailangang mabuhusan ng benditadong tubig ang aming mga baril para tablan ang sinumang kampo ng dilim na matatamaan yun. Nang makarating kami sa presinto ay umamin naman si Aling Shoni sa nangyari kasi natatakot siya kay Mang Turo. Pero hindi niya kilala ang taong nag-utos sa kanya. Kaya nakulong siya. Habang nagbibigay ng statement si Selena ay nagpaalam na si Mang Turo. Nasaan na si Mang Turo? Umalis na ba siya, Han? Oo, umalis na siya. Meron pa daw siyang pupuntahan. Hindi na nagpatid pero binigyan ko siya ng pera. Alam mo Han, hanga ako kay Mang Turo. Hindi niya tinanggap ang malaking perang ibinibigay ko. Konting halaga lang daw ay ayos na. Di bale. Kung ayaw niyang tumanggap ng pera, edi ibang bagay na mapapakinabangan niyang ibigay natin sa kanya. Oo, gagawin natin yan. Tatapusin lang muna natin ang problema ni Lola Sabel. Ngayong alam na natin ang panlaban sa mga aswang, pwede na nating balikan ang bahay ni Doña Amelita. Binigyan ka ba ni Mang Turo ng benditadong tubig? Oo, iniwanan na niya sa akin itong bote. Madali naman daw siya makakakuha nito kaya gamitin ko na. Kung ganon, anong susunod natin gagawin? Papasukin natin ng lihim ang mansyon ni Doña Amelita. Kailangan makakuha tayo ng ebidensya na may kinalaman sila sa pagkawalan ni Lola Sabel. Saka ako hihingi ng baka para mariin natin ang buong bahay nila. Sige, pero umuwi na muna tayo nang malaman natin kung ano nang kalagayan ni Tito Alberto. Tsaka para malaman din ni Ma'am na ligtas tayo. Baka kasi nag-aalala na din yun eh. Oo nga Han, tama ka. Naaawa na ako kay Mami. Mula nang dumating tayo dito, ay hindi ko na siya nakitang umiti pa. Palagi na lang siyang malungkot kakaisip kina Lola Sabel. Nang umuwi nga kami ni Selena, dumiretso kami sa bahay ni Tito Alberto. Natuwa kami nang makitang nakabangon na siya at ngayon ay sinusubuan ng lugaw ni Nancy. Natutuwa rin siya nang muli akong makita pero dahil hindi pa siya gaanong makapagsalita, nagmano na lang ako sa kanyang kamay. Tapos ay pinuntahan ko na si Mami sa salas ng bahay. Nakita ko na bahagyang sumaya ang mukha niya. Nabawasan kasi ng kaunti ang aming problema. Anong nangyari sa mangkukulam? Nahuli niyo ba siya? Oo, Mami. Nakakulong na siya. Umamin na rin siya sa mga pulis sa mga ginawa niya. Meron daw mayamang lalaki na nag-utos sa kanya na gawin yun kay Tito Alberto. At ang nakakagulat, Ma'am, yung aswang na palaging dumadalaw dito kay Tito Alberto ay asawa pala ng mangkukulam. Pero minala siya na mapatay. Mabuti naman at magaling na sa Alberto. Nakakakain na siya ng maayos ngayon. Madali siyang makakabawi at lalakas na. Sana may makuha na rin tayong impormasyon kung nasan sina Mama at Dodoy. Han,
Dumating na ang Tito Daniel mo? Mabuti naman at umuwi na siya. Nandito na pala kayo, Narda. Magandang gabi, Tito Daniel. Saan ba kayo nanggaling? 2 araw na kami dito pero ngayon lang kayo umuwi. Nawawala ang Lola Sabel mo, pati si Dodoy. Ang paalam ay magpupunta lang kay Doña Abilita. Pero hindi na sila nakabalik dito. Kaya kung saan ako nakarating sa paghahanap sa kanila. Hanggang ngayon ba'y hindi mo pa rin alam ang nangyari sa kanila? Hindi kaya may kumidnap na sa kanila? Naisip ko na rin ang bagay na yan. Pero wala naman akong basihan. Si Mang Teryo naman ay patay na nang matagpuan sa sasakyan. Salang naroon at wala si na mama. Pero may tumawag na ba sa inyo, Tito Daniel? May umako na ba sa pagkawalan ni na Lola Sabel? Wala pa rin tumatawag sa akin. Kaya nga nag-aalala na ako ng sobra. Hindi ko alam kung nasa na ang mama. At si Dodoy. Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Ay nako, hindi kaya nabiktima na sila ng aswang? Ha? Aswang? Anong aswang ang sinasabi mo, Narda? Kuya Daniel, may aswang dito sa La Union. Isang katunayan na yung aswang na palaging dumadalaw dito kay Alberto. Narinig ko na ngang tungkol sa mga aswang na yan. Hindi lang ako naniniwala kasi wala pa naman ako nakita. Si Alberto, kumusta na ngayon? Maayos na ang pakiramdam niya, Tito Daniel. Magaling na siya sa pagkakahuli ng mangkukulam na si Aling Shoni. Mabuti naman kung ganon. Kinulam pala si Alberto. Mababawasan na ang problema natin. Nasaan na si Alberto? Nandun sa kwarto niya, pinapakain na ni Nancy. Dapat sa mangkukulam na yun ay tinuluyan mo na, Efren. Hindi na dapat na binubuhay ang mga ganong tao. Mga salot sila. Gusto ko kasing magtapat siya kung sino ang nag-utos sa kanya. Kaso ay hindi daw niya kilala. Sandali nga titingnan ko muna si Alberto. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Mabuti naman at maayos na siya ngayon. Kaagad na pumunta si Tito Daniel sa kwarto ni Tito Alberto. Kaagad siyang pumasok doon nang makitang kumakain na nga iyon at sinusubuan ni Nancy. Bakas ang katuwaan sa kanyang muka. Kaagad siyang lumapit at tinapik ang balikat ni Tito Alberto. Sinabihan pa niya na magpalakas para magawa na ulit yung dati nilang ginagawa na magkasamang nagbibisikleta para magpapawis. Minsan ay dumadayo sila sa matataas na bundok para umakyat doon. Tapos ay muli siyang lumabas ng kwarto. Muli niya kaming hinarap. Binalikan ko na rin si Doña Amelita. Kaso umalis daw doon sina mama matapos ang kumain. Ganyan din ang sinabi nila sa amin. Pero hindi ako masyadong naniniwala. Gusto ko nga nabalikan sila, Tito Daniel. Pero iba ang pakiramdam ko sa mga tao roon. Parang hindi sila normal. Anong hindi normal ang sinasabi mo, Efren? Hindi ko maipaliwanag, Tito Daniel. Pero nang makaharap ko sila, parang kakaiba ang pakiramdam ko. Parang meron silang itinatago at yun ang aking tutuklasin. Tsaka, yung balaban ni Lola Sabel. Nakita namin ginagamit ni Doña Amelita. Kaya iba na kaagad ang naiisip namin. Sige, Efren. Gawin mo ang inaakala mong tama. Magtulungan tayo para makita si na mama. Uwi na muna ako sa bahay ko para magpahinga. Tapos ay aalis ulit ako para maghanap. Sige, Kuya Daniel. Magpahinga ka na muna. Kapag meron na kaming nakuhang impormasyon kina Mama, ipapaalam namin sa inyo kaagad. Mag-iingat ka dyan kay Adolfo. Hindi ko gusto ang mga kinikilos niyan nitong mga nakarang araw. Hindi siya masaya nang makita si na mama. Narinig ko na pinapagalitan siya ni mama kasi hindi siya sumasagot habang tinatanong. Oo nga, Kuya Efren. Tapos bigla na lang nagwala si Kuya Adolfo. Parang narinig ko ang sigaw niya na bakit umuwi pa dito si Lola Sabel. Pero sa tingin nyo ba, magkakaya niyang gumawa ng masama kina Lola Sabel? Ang alam ko, ipaborito siyang apo yun. Paborito nga siyang apo ni mama. Pero sumama naman siya sa inyo sa Maynila at doon tumira. Kaya si Adolfo ay naiwan ng mag-isa sa mansyon. Yun marahil ang dahilan kaya siya nagagalit at nagwawala ng isang araw bago mawala si na mama. Nakatingin siya sa inyo. Tigilan niyo ng pag-uusap ng tungkol sa kanya. Nancy, baka nagugutom na yang si Adolfo. Tanungin mo nga kung kumain na siya.
Sige po, tita. Kung hindi pa siya kumain, bibigyan ko. Kuya Adolfo, kumain ka na ba? Hindi pa nga kumain si Adolfo kaya binigyan siya ng pagkain ni Nancy. Habang kumakain siya ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na magtanong kung may alam siya sa pagkawala ni na Lola Sabel. Sa pagkakataong yun ay nagsalita siya na wala siyang alam. Katunayan nga daw ay plano din niyang maghanap. Parang naasar siya sa mga tanong ko kaya dinala na niya ang plato ng kanin at ulam palabas ng bahay. Uuwi na daw siya sa mansyon at doon na itutuloy ang pagkain. Kapag napatunayan ko na mayroon siyang kinalaman sa pagkawalan ni na Lola Sabel, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya. Magkakamag-anak tayo, Efren. Pero kung lalabag nga siya sa batas, ay wala tayong magagawa kung hindi ang parusahan siya. Huwag naman sanang dumating ang oras na tayo-tayong magkakamag-anak ang maging magkalaban. O siya, sige, alis na muna ako para magpahinga. Tapos ay maghanap ulit ako kinababa. Nancy, bantayan mong mabuti ang Kuya Adolfo mo. Mag-iingat ka rin palagi. Sa tingin ko ay bibigay ng utak niyan, konti na lang. Ang ibig mo bang sabihin ay mababaliw na siya, Tito Daniel? Oo, dahil sobrang niyang dinamdam ang pagkamatay ng mga magulang niya. Solo lang siyang anak at palaging nag-iisa sa mansyon. Sa sobrang depression, baka bumigay ang isipan niya. Tandaan niyo, ang baliw, walang kinikilalang kamag-anak. Tama si Tito Daniel. Makakagawa na masasamang bagay ang taong nababaliw na. Sige na, aalis na ako. Gabi na, magpahinga na rin kayo. Huwag ka munang umalis, Tito Daniel. Mas mabuti siguro kung huli na natin si Adolfo para ipatingin sa doktor bago pa siya lumala. Baka kung naroon na siya ay magtapat na siya. Sa palagay ko'y tama si Efren. Huwag na tayo maghintay ng matagal na panahon na nakikitang ganyan ang kalagayan ni Adolfo. Sumang-ayon naman si Tito Daniel, kaya ng oras ding yon ay kumilos na kami. Pinuntahan na namin si Adolfo sa mansyon at kinausap na magpatingin na siya sa doktor. Naggalit siya at nagwala. Pilit na sinasabing hindi naman siya nasisiraan ng ulo pero desidido na kaming ipagamot siya kaya nagkaroon ng kaguluhan. Lumaban sa amin ang mano-mano si Adolfo. Sa totoo lang ay nahirapan din ako sa suntukan dahil malakas siya. Paano nga ay dati rin siyang sundalo na tumigil na sa propesyong iyon at nawalan ng ganang mabuhay ng maulila sa mga magulang niya. Pinagtulungan namin siya ni Tito Daniel hanggang sa malagyan ko na siya ng posas. Bisit ka talaga, Adolfo. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Hindi mo na ako ginalang. Nagawa mo akong suntukin. Napapaliw ka na talaga. Sige na, Tito Daniel. Magpahinga na po kayo at kami na lang ni Selena ang magdadala sa kanya sa ospital. Sige, Efren. Ikaw na ang bahala dyan sa pinsan mo. Nakakainis. Nanakit ang katawan ko, Aalis na po kami ni Efren, Ma'am. Nancy, ikaw na munang bahala dito, Sige, Ate Selena, mag-iingat kayo. Adolfo, iho, huwag ka sanang magtatanim ng galit sa amin. Gusto lang naman namin na matulungan ka. Kasi ang dami na nating problema. Kung may alam ka man sa pagkawala ng lola mo, sabihin mo na. Nang makaalis na si Tito Daniel, sakalang nagsalita si Adolfo. Ayon sa kanya ay aswang ang kumuha kina Lola Sabel at Dodoy. Nakita niya ang mga pangyayari kaya natatakot na siya. Nakita ko ang pagluha at takot sa mukha niya. Nakaramdam ako ng awa. Pero nang muli siyang manahimik at hindi na nagsalita ay nabuo na ang desisyon ko. Dinala namin siya sa ospital. Sinuri siya ng doktor. Yun na rin ang nagsabi, kailangan talaga niyang magamot dahil nakita na sa kanya ang mga senyales ng taong malapit ng mabaliw. Kaya naman kahit masakit sa aming kalooban, iniwanan na namin siya sa ospital. Doon ay paulit-ulit niyang isinigaw na aswang ang kumuha kina Lola Sabel. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, mga mahal naming listeners, kaunting paalala lang po saglit.
Ito lang po ang listahan ng mga legit channels natin. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channel na Aswang Radio. Kung mayroon po kayong makikita na nag-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at tulungan niyo po kami na i-report sila. Salamat po. Sa palagay mo ba, totoo ang sinasabi ni Adolfo? Aswang ang kumuha ka ni Lola Sabel? Oo. Ngayon ay lalong nadagdagan ang paghihinala ko kina Naldo. Baka sila nga ang kumuha kina Lola Sabel. Pero wala namang sinabi si Adolfo kung nakilala niya mga aswang. Kaya wala pa ring basihan ang bintang natin. Kaya nga, hahanap tayo ng paraan. Aalamin natin kung tama ang ating hinala natin sa kanila. Kaya nga kailangan din natin magdala ng iba pang panglaban sa mga aswang maliban sa ating baril. Umuwi muna tayo at magpahinga. Sobra ng pagod ko eh. Hindi ko na yata kayang lumaban kapag nagkataon. Pasensya ka na, Han. Sa halip na magandang bakasyon ay ganito pa ang nangyari. Pero promise, mabawi ako pagkatapos ng problemang ito. Umuwi na nga kami ni Selena. Nagtuloy na kami sa mansyon. Pinabayaan na namin si Mami na doon na muna siya matulog pansamantala kina Nancy. Kaya ng gabing yun, solo lang namin ni Selena ang mansyon. Pero dahil sa pagod at puyat, kapwa kami nakatulog kaagad. Kinabukasan, tanghali na akong nagising. Nakaluto na ng almusal namin si Selena. Kaya naman dumulog na agad ako sa lamesa at sabay kaming nag-almusal. Pagkatapos nyon, naligo na kami at nagbihis. Plano naming pumunta sa bayan para bumili ng bawang at asin, pero nadaanan namin ang mga taong nagkakagulo sa kalsada. Anong meron? Bakit maraming tao? Halika, tingnan natin kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Han, may taong patay. Wasak ang dibdib at may malaking sugat sa lieg. Sabi ko na nga ba eh. Talagang meron pang ibang aswang maliban doon sa napatay natin. Oo nga. Napakalupit nila. Walang awa sa kanilang biktima. Han, si Naldo, nandito rin siya. Nandito rin pala kayo, friend. Oo nga. Nakalimutan ko pala na pulis nga pala kayo. Tama lang na nandito kayo. Naldo, anong masasabi mo sa bangkay na yan? Sa tingin mo ba ay kagagawan niya ng aswang? Hindi totoo yan. Hindi aswang ang pumatay sa kanya. Wasak ang dibdib niya. At merong sugat sa lieg na parang kinagat ng matatalim na pangil. Sasabihin mo na hindi ba aswang ang pumatay sa kanya? Tingnan nyo nga ang sugat niya sa dibdib. Parang hiniwa ng matalim na bagay. Halimbawa ay gumamit ang kutsilyo. At yung lalamunan niya ay parang tinusok ng matulis na bagay. Kung pangil lang aswang ang kumagat dyan, dapat hindi kanya ng itsura. Kung ganon, ano ang pumatay sa kanya kung hindi aswang? Mga salot ng kriminal. Pumapatay sila sa kanyang pamamaraan para mapagbintangan ang mga aswang. Kaya ang mangyayari, malaya silang nakakagala at paulit-ulit na gumagawa ng kasamaan habang ang mga tao ay nagagalit sa mga aswang. Bakit ganyan na lang ang pagtatanggol mo sa mga aswang? Hindi ko sila pinagtatanggol. Sinasabi ko lang yung nakita ko. Kasi hindi kanya ng itsura ng taong sinalakay talaga ng aswang. Naldo, kahit ano ang sabihin mo, hindi mababago ang paniniwala ng mga taong nakakita sa bangkay na ito na aswang ang may gawa nito. Kaya kung may alam ka tungkol sa mga aswang, ako na ang nagsasabi sa'yo. Tigilan na nila ang pamiminsala dito. Tama si Efren. Meron na kami mga taong sinusubaybayan. Kapag napatunayan namin na aswang sila, titiyakin ko sa iyo. Buong baryo at ang mga kapulisan dito ang sasalakay sa kanila. Baka nga si Lola Sabel ko at ang kapatid ko, kaya hindi na nakita ay pinatay na rin ang aswang. Kaya ang gusto ko na lang ngayon ay makilala ang mga aswang na yon para pagbayarin sila sa mga ginawa nila. Hindi ko kayo pipilitin kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Pero sana ay maging maingat din kayo sa mga binabalak ninyong gawin. Dahil ang mga aswang, umiiwas sila sa mga tao. Pero kapag sila ay nasukol, natututong lumaban. Makakaiwas sila kung hindi na sila mabibiktima.
Lumaya sila sa mga lugar na maraming tao para di sila matukso. Dahil sa uli, lahat ng kasalanan nila ay pagbabayaran nila. Nakita ko na parang nainis si Naldo. Umalis siya. Yun naman talaga ang gusto naming mangyari, ang inisin at insultuhin siya para malaman kung totoo man ang hinala namin sa kanya at sa mga kasama niya sa mansyon ni Doña Amelita. Nang makaalis na si Naldo ay mayroon ng mga pulis na dumating kaya naman umalis na rin kami ni Selena. Nagpunta kami sa bayan at bumili ng 2 kilong asin at mga bawang. Matapos nyon, muli kaming nakipagkita kay Mang Turo. Nagtanong kami kung paano malalaman na aswang ang aming kaharap. Sinabi niya na batuhin ng asin. Kapag napaso, siguradong aswang. Kaya matapos nyon, nagbalik kami sa aming sasakyan. Anong plano natin ngayon? Ngayon alam na natin ang kahinaan nila. Wala na tayong dapat na aksayang oras. Pasukin natin ang mansyon. Lahat ng sasalubong sa atin ay sabuyan natin ng asin. Ayaw din nila ng amoy ng bawang. Kaya bago tayo pumasok doon, magdikdik muna tayo ng bawang at ilagay sa ating mga bulsa. Sige, gawin natin ito hindi lang para kina Lola Sabel. Kung hindi para na rin sa lahat ng mga taong narito sa lugar na to. Oo, Han. Saka alam na din ni Mang Turo ang gagawin niya. Susunod siya sa atin sa mansyon. Kapag alam niya nagkakagulo na sa loob, ay papasok na rin siya para tapusin sila. Sige, buhusan na rin natin ng benditadong tubig ang ating mga baril. Oo. Samantalin natin na tirik ang araw. Mahihina daw ang mga aswang kapag ganitong panahon, sabi ni Mang Turo. O sige, heto ang baril ko. Ikaw na ang magbuhos ng benditadong tubig. Sumang-ayon naman si Selena sa sinabi ko. Ibinigay ko sa kanya ang bote ng benditadong tubig pati ang aking baril. Habang nasa biyahe kami, siya na ang nagbuhos sa bunganga ng baril tapos ay ibinalik niya sa akin. 1 oras lang ang nakalipas, nakarating na kami sa tapat ng mansyon ni Doña Amelita. Sinadya ko na sa bandang likuran ng mansyon iparada ang sasakyan namin. Meron iyong pader kaya kinailangan pa namin ni Selena ang tumalon doon para makapasok. Tahimik na tahimik sa loob. Nilagyan ko ng silencer ang aking baril para hindi makagawa ng ingay. Han, tama ang sinabi ni Mang Turo. Natutulog kapag araw ang mga aswang dahil puyat sa buong magdamag. 2 malalaking bahay yan Alin ang una nating papasukin? Yung malaki na ang pasukin natin. Tsak na naroon si Doña Amelita. Kailangang mabawi ko ang balaban. Ebidensya yun. Han, ayaw na naman ng mga istorbo. Nakakawala talaga sila para magbantay sa paligid. Ayos yan. Malalaman natin kung talagang aso nga ang mga yan. Oh, tikman niyo ang mga asin na ito. Ayos, Han. Nasapul mo sa mukha ang aso. At talaga nasaktan siya. Tingnan mong 2 pa, Natakot nang lumapit. Batuhin pa natin yung 2. Ganoon nga ang aking ginawa. Binato ko pa ng asin ang 2 malalaking aso na papalapit sa amin at totoo nga na nasaktan sila. Kaagad silang tumakbo at tumalon sa likuran ng malalaki at malalagong halaman. Nang sundan namin ni Selena ay nakita namin na umuusok ang kanilang mga balahibo. Napaso talaga sila sa asin. Pero dahil sinundan namin sila ay napilitan sila na sugurin kami. Nang muli kong batuhin ng asin ay tuluyan silang tumakbo palayo sa amin. Sinasabi ko na nga ba? Hindi sila ordinaryong mga aso dahil napapaso sila sa asin. Tama ka, Han. Mga aswang din ang aso na yon. Humanda na tayo. Dahil tsak na magtatawag na sila ng mga kasamahan nila. Tama ka dyan. Kaya humanda na silang salubungin ang mga bala ko. Hindi sila makakaligtas. Mga walang hiya sila. Halika, magtago muna tayo dito sa halamanan. Kumalat kayong lahat. Alamin niyo kung sino ang mga pangahas na pumasok dito at nanakit sa ating mga alagang aso. Talagang marami pala sila dito, Han. Ginawa na talaga nilang taguan ng pamamahay ni Doña Amelita. Kung ganon, baka hindi na rin siya ang totoong Doña Amelita. Baka impostor na rin siya.
Kailangan makapasok tayo sa loob at makaharap natin siya. Nandito pa sa paligid ang mga kalaban. Nakakamoy ako ng bawang. Hanapin niyo sila! Hindi talaga nila tayo titigilan. Matalas ang pang-amoy ng mga aswang. Naaamoy nila ang mga dinikdik na bawang sa aming mga bulsa, kaya hindi nagtagalay nakita na rin nila kami. Nang mayroong mga aswang na nakalapit sa amin ay kaagad kaming lumantad ni Selena. Napatigil naman sa paglapit ang mga aswang dahil ang totoo hindi nila gusto ang amoy ng bawang. Isa pa ay natatakot sila sa asin na hawak namin. Pinaligiran nila kami kaya naman naging alerto kami ni Selena. May mga unang aswang ang sumalakay sa amin kaya napilitan akong barilin sila. Pero dahil maliliksi sila ay hindi napuruhan hanggang sa lumapit sa amin si Naldo. Ano bang problema niyong dalawa? Bakit itinuturing ninyo kaming kaaway? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Iisa lang naman ang gusto kong makaharap. Si Doña Amelita. Para itanong sa kanya kung nasaan ang Lola Sabel ko. Sinabi na nga namin sa inyo na wala dito si Lola Sabelyo. Umalis siya pagkatapos ng usapan nila ng Lola Amelita ko. Sinungaling ka! Mga aswang kayo! Kaya mahirap kayong pagkatiwalaan. Hindi ka na makakapagsinungaling dahil ang mga aso mo nasunog ng tamaan ng asin. Sige. Aminin ko ang totoo. Mga aswang nga kami. Pero hindi kami pumapatay ng mga tao. Mga aswang kami na mga hayop lang ang kinakain. Kaya huwag niyo kaming ituring ng mga salot. Mga aswang pa din kayo. Aminin mo ang totoo. Pinatay niyo ba sina Lola Sabel at ang kapatid ko? Kahit tumanggi naman ako hindi naman kayo maniniwala, hindi ba? Kasi bulag na kayo sa paniniwala na aswang kami. Bibigyan kita ng babala. Isa pa sa mga tauhan ko ang saktan mo. Hindi kayo makalalabas sa buhay dito. Ikaw ang bibigyan ko ng babala. Ang lugar na ito ay napapaligiran na ng mga tao. Isang malakas na putok lang ng baril namin. Papasok na silang lahat at malilipol kayong lahat dito. Natigilan si Naldo sa sinabi ko. Kaagad niyang sinenyasan ng ilan sa mga tauhan niya. Kaagad na sumilip sa labas ng pader at napatunayan nga nila na totoo ang sinasabi ko dahil ng mga pagkakataong yun ay paparating na si Namang Turo. Kaya itinaas ni Naldo ang kanyang kamay kaya ang lahat ng mga naroon ay naging kalmante. Hindi ko isasakripisyo ang buhay ng mga kasama ko. Dahil sa kahalan mo, friend. Gumawa tayo ng kasunduan. Kung talagang iniisip nyo na andito ang Lola Sabel mo, malaya nyong maiikot ang lahat ng sulok ng lugar nito. Pero kapag wala kayo nakita, alis kayo ng kusa na anuman ang inyong natuklasan. Walang makakalam. Paano pa kung makatitiyak na makikita ko si Lola Sabel kung kinain niyo na siya? Kagaya ng sinabi ko, mga aswang mang kami pero kailanman ay hindi kami kumain ng tao dahil ang Lola Sabel mo at ang Lola Amelita ko ay magkapatid. Kaya hindi namin siya magagawang saktan. Magkapatid? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Magkapatid sila sa ina. Magkaiba ang kanilang ama. Nagkataon na aswang ang ama ni Lola Amelita at normal naman ang ama ni Lola Sabel. Ganun pa man, ay hindi nila itinuring na kaaway ang isa't isa. Walang ikinukwento na ganyan si Lola Sabel. Kasinungalingan yan. Dahil yun ang kahilingan ni Lola Amelita para mapanatili ang aming lihim. Ang balabal na gamit niya ay binigay ni Lola Sabel sa lola ko. Yun din ang dahilan kaya kahit pasaway kayo, hindi namin kayo magawang saktan. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin nang dumating si Doña Amelita. Marahan siyang lumapit sa akin at sinabi na totoo ang lahat ng sinabi ni Naldo. May pinakita siyang larawan na kasama nilang dalawa ang kanilang ina. Family album nila mula sa kanilang pagkabata hanggang sa maging dalaga na sila at tumanda na. Yun daw ang dahilan kaya tuwing piyesta ay nagpupunta doon si Lola Sabel para dumalaw at magpakuha sila ng larawan na magkasama. Dahil doon ay nakaramdam ako ng panghihina at pagsisisi dahil kung tutuusin pala
kamag-anak ko rin sila. Lola Amelita. Lola Amelita. Pasensya na po kung naging pangahas ako. Hindi ko po kasi alam. Sobra na po kasi ang pag-aalala ko kay Lola Sabel at Dodoy. Ilang araw na silang nawawala. May malinaw na sa iyo ang lahat, Efren. Ikaw na ang bahalang magdesisyon. Mga kasama, magpahinga na kayo. At sana anumang nagawa sa inyo ni Efren, lalo na doon sa mga nasaktan, patawarin niyo na siya. Tayo na lang kasi ang nakakaalam na kamag-anak siya. Oo nga naman. Patawarin niyo kami. Hindi namin alam eh. Naldo, ano na kayang nangyari kay Lola Sabel? Nasaan na siya? Hindi mo lang alam, Efren. Mula nang malaman namin na nawawala si Lola Sabel, naghahanap na rin kami. Hindi pa nga lang namin siya matagpuan. Ganun ba? Salamat ah. Sige, alis na kami. Inihatid kami ni Naldo sa gate ng mansyon. Naroon si Mang Turo. Sinabi ko kay Mang Turo na mali ang aming hinala. Hindi aswang ang mga tao sa mansyon kaya umalis na kami doon. Maya-maya lang ay naputol ang aming pag-uusap nang makita kong palapit sa amin si Tito Daniel. Kaagad ko siyang sinalubong, kasunod ko si Selena. Napansin ko na nakatingin sa amin si Naldo kaya lumayo kami ng bahagya ni Tito Daniel. Napansin ko din na natataranta ang aking tiyuhin, hindi siya mapakali habang nakatingin sa mga taong naroon. Minsan ay tumitingin siya sa di kalayuan na parabang mayroong tinatanaw. Kapag titingnan ko naman ang direksyong tinatanaw niya, wala naman akong makita. Tito Daniel, bakit ba parang natataranta kayo? Sino bang tinatanaw niyo sa malayo? Efren, may natanggap kasi akong tawag at nagsasabi na hawak daw nila si Mama. Nang hihingi ng 2 milyong piso. Palalayain daw nila si Mama kung makikipagkasundo tayo ng maayos sa kanila. Kung ganun pala, ay kailangan na nating ipaalam niya sa mga pulis dito para matulungan tayo, Tito Daniel. Nako, yan ang wag na wag nating gagawin. Dahil nagbanta sila na kapag nagsumbong tayo sa pulisya, ay hindi na natin makikita si Mama at Dodoy. Kaya nga panay ang tingin ko sa paligid. Iniisip ko na baka sinusundan nila ako at binabantayan ang bawat kilos ko. Magkano pong hinihingi ng mga kidnappers dito, Tito Daniel? 3 milyon ang sinabi sa akin. Kung hindi daw natin may bibigay, ay hindi na natin makikita ang Lola Sabel mo. Sige, gawa natin ang paraan niyan, Tito Daniel. Saan ba natin dadalhin ang pera? At sigurado bang hawak nila sina Lola Sabel at Dodoy? Oo. Nakausap ko sina Mama at Dodoy. Nagmamakaawa sila na ibigay natin ang hinihingi ng mga kidnappers para makalaya sila. Saan naman nagdadali ng pera kung sakaling may bibigay pa natin sa kanila? Tatawag daw sila ulit kapag nakhanda na ang perang pangtubos natin kina Mama at Dodoy. Pero ang sabi ni Adolfo ay mga aswang ang kumuha kina Lola Sabel. Hindi ba totoo ang sinabi niya? Sinabi niya yon? Huwag ka maniwala sa baliw na yun. Hindi yun nagsasabi ng totoo kasi malapit na yung mabaliw. Ang kailangan nating gawin ngayon ay isipin ang kaligtasan ng Lola Sabel mo. Hindi ang baliw na yon. Sige, tayo na, Tito Daniel. Pag-usapan natin sabay ang mga dapat nating gawin. Naldo, aalis na kami. Sige pare, hanggang sa muli. Nang isara ni Naldo ang gate ng mansyon ay sumakay na kami ni Selena sa aking sasakyan. Si Tito Daniel naman ay sa kanyang kotse sumakay. Sumunod na siya sa amin nang umuwi kami ni Selena. Doon na kami tumuloy sa bahay ni na Tito Alberto para malaman din ni Nancy kung ano ang nangyayari. Ipinasundo ko si Mami bago simulan ang pag-uusap namin. Ilang araw na palang hawak ng mga kidnapper si Mama. Nakakapagtaka na ngayon lang sila tumawag sa iyo, Kuya Daniel. Nagtataka nga din ako, Narda. Pero hindi na yun mahalaga sa ngayon. Ang malamang buhay si Mama ay sapat na para kumilos tayo. 3 milyon ang hinihingi ng mga kidnappers. Hati-hati na lang tayo.
Hanggang kalahati lang ang kaya kong ibigay, Tito Daniel. Alam mo naman na patuloy pa rin nagpapalakas si Papa. Hindi pa nakakapagpaanin ng mga pinatanim na palay. Sige, sasagutin ko ng 1 milyon. Narda, alam kong marami kang ipon sa bangko mo, kaya sagutin mo ng 1. Para 500,000 na lang ang kulang natin. Sige, sasagutin ko na ang kulang na 500,000 piso para makumpleto ng hinihingi ng mga kidnappers. Mabuti naman kung ganon. Sige na, kumilos na tayo habang may panahon pa. Dapat ay walang oras na masayang. Nanganganib ang buhay ni na Mama. Alis na ako para mag-withdraw sa bangko. Aalis na din kami. Malaking halagang kailangan nating likumin kaya sana lang mapakiusapan ng mga bangko na maihanda ng madali ang pera na ating kailangan. Tayo na, Mama. Sumabay na kayo ni Nancy sa amin. Sige kuya, bibilinan ko lang ang katulong na tingnan muna si Papa. Kaagad niya kaming nakipag-ugnayan sa mga bangko kung saan nakadeposito ang aming mga pera. Kinausap namin ang mga manager at kaagad naman kaming naunawaan para ma-withdraw ng madali ang mga pera na aming kailangan, Sir Jupiter. Nang mga panahon kasing yun, kapag may ganoon kakalaking pera na nakadeposito sa bangko ay kaagad kang inaasikaso ng mga manager. Kaya naman kaagad naming nalikom ang pera mula sa 3 magkakaibang bangko. Kaya nang umuwi kami, dala na namin ang pera. Doon kami ni Nancy tumuloy at naghintay kay Tito Daniel. Makalipas ang ilang oras, dumating si Tito Daniel na may dalang bag. Laman yun ang 1 milyong piso. Nakahanda na ba ang mga pera nyo? Oo, Tito Daniel. Nandito na rin sa bag ang 2 milyon. Pinagsama-sama na namin ni na Mami. Tumawag na ba sa'yo ang mga kidnappers, Kuya Daniel? Habang papunta ako dito, ay tumawag na sila sa akin. Sinabi ko sa kanila na aalamin ko pa sa inyo kung kompleto na ang bayad. Kaya sabi ko, tumawag sila pagkalipas ng kalahating oras. Ibinigay ko na ang numero ng telepono ni Nancy. Mukhang malaking sindikatong dumukot kina Mama. Dapat siguro humingi na tayo ng tulong sa mga pulis. Ayokong ilagay sa peligro ang buhay ni na Mama. Alam ko na hindi nagbibiro ang mga kidnappers na yon. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng aberya at magkagulo, gawin mo ang gusto mo, Narda. Pero kapag may nangyaring masama sa kanila, ikaw ang sisisihin ko. Mami, tama si Tito Daniel. Tiyakin na lang muna natin ang kaligtasan ni na Lola Sabel. Saka na tayo gumawa ng panibagong plano kapag nabawi na natin sila. Di nga nagtagal ay naputol ang aming pag-uusap ng tumunog ang telepono ni Nancy. Ako ang unang dumampot sa telepono at nakausap ko nga ang kidnappers. Gusto niya ay si Tito Daniel ang magdadala ng pera na pangtubos kina Lola Sabel. Ipaparada niyo ng kotse sa tapat ng palaruan sa plaza sa sentro ng baryo at doon siya susunduin ng mga kidnappers. Dapat ay siya lang mag-isa. Kailangan siyang isama ng mga kidnappers para makuha niya sina Lola. Kaya pagdating ng 6:00 ng gabi, ganoon na nga ang ginawa namin. Habang sakay ng kanyang kotse si Tito Daniel at pumarada sa lugar na sinabi ng mga kidnappers, tahimik siyang naghintay doon. At di nagtagal, may sumakay na 2 lalaki sa kanyang kotse. Han, tingnan mo. Parang mga aswang mga sumakay sa kotse ni Tito Daniel. Parang mga taong aso ba yun? Taong lobo. Kung ganon, ay totoo nga din palang sinabi ni Adolfo. Mga aswang nga ang dumukot kina Lola Sabel at Dodoy. Ayun, umalis na sila. Sundan na natin. Baka kung ano na naman ang gawin nila kay Tito Daniel. Mabuti na lang at dala pa natin ang mga panglaban sa aswang. Magagamit natin ang mga ito laban sa mga yan. Bilisan mo, Han. Baka makalayo sila. Hindi tayo pwedeng dumikit sa kanila. Baka makahalata ang mga kidnappers. Mabulilyaso pa ang lakad natin. Makalipas ang halos 1 oras ay nakita namin na pumasok sa bakuran ang kotse ni Tito Daniel. Sa tingin ko ay isa iyong lumang bodega.
Kaya nang iparada namin sa di kalayuan ng aming kotse ay maingat kaming lumapit doon ni Selina. Nagganap kami ng daan kung saan kami makakapasok. Hanggang sa makita namin na sa gawing likuran ng bodega ay mayroong daanan. Kaya doon kami dumaan. Maingat kaming pumasok habang hawak ang aming mga baril. Tahimik na tahimik ang paligid. Kaya lalo kaming naging maingat. Madilim na rin kasi pero bigla ay nagliwanag ang paligid. Nagulat kami ni Selina nang maglabasan ang mga nagtatagong mga kalaban. Lahat mukhang mga aswang. Pero ang totoo ay maskara lang pala yun. Bitiwan nyo na mga baril nyo. Huwag nyo nang tangkay na lumaban pa. Han, ibaba mo na ang baril mo. Na-surprise nila tayo, Han. Mabuti na matat kayo na lumapit sa inyong kamatayan. Hindi na ako mahihirapan sa inyo. Nakuha niyo na ang pera, di ba? Bakit hindi pa ninyo pinapakawalan sina Lola Sabel at Dodoy? Pati ang Tito Daniel ko. Huwag kang apurado. Magkikita pa rin naman kayo bago kayo mamatay. Sige na mga bata. Dalhin ang mga yan at isama doon sa matanda. Wala na nga kaming nagawa ni Selina kung hindi ang sumama sa mga lalaking humahawak sa amin dahil gusto talaga naming makita si Lola Sabel at Dodoy. Dinala nga kami sa loob ng bodega at saka pinakasentro nyon. Naroon sina Lola Sabel at Dodoy. Palibhasa ay maedad na si Lola Sabel kaya hindi na nila tinalian ang mga kamay. Si Dodoy lang ang nakagapos sa poste na naroon. Nagulat si Lola Sabel nang makita kami ni Selina. Lola Sabel, ayos lang po ba kayo? Oo, Efren. Ayos lang ako. Ay bakit narito kayo? Dinukot di pala kayo ng mga walang hiyang to. Opo, Lola Sabel. Ipinapatubos kayo ng 3 milyong piso. Nasa kanila ng pera. Si Tito Daniel ang naghatid at lihim kaming sumunod. Kaya lang nahuli na kami. Lola Sabel, nasa na po si Tito Daniel? Ang walang hiya na Tito Daniel mo ang dumukot sa amin. Walang utang na loob. Matapos kong ampunin at pag-aralin, ay ganito pa ang gagawin sa akin. Dinukot ako at ikinulong dito. Ayan ang walang hiyang si Daniel. Nakasuot ng maskara ang halimaw. Hay! Ikaw talaga, Doña Sabel. Masyado mong minamadali ang mga pangyayari. Hindi pa nga ako tapos sa mga palabas ko. Sinabi mo na kaagad sa kanila. Heto na. Aalisin ko ng maskara ko. Wala nang dahilan para itago ko ang mukha ko. Tito Daniel, anong nangyari sa inyo? Bakit ginawa mo to? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga magagandang ginawa sa'yo ni Lola Sabel? Ipinagpapasalamat ko naman yon, Efren. Nagkaroon ako ng maayos na tirahan. Hindi na ako matutulog sa kalye. Lalo na nga't pinag-aral pa niya ako. Naging engineer ako. Kaya lang ay nalulung ako sa sugal at droga. Naubos ang pera ko. Kaya humingi ako ng pera sa lola mo. Kaya lang ayaw niya. Hindi niya ako pinagbigyan. Dahil ayokong konsentihin ang pagkalulong mo sa sugal at droga. Kung wala ka ng pera, anong laman ng bag na dinala mo sa amin? Puro papel lang yun. Natawa nga ako sa iyo eh. Pulis ka pero hindi mo malang naisip na tingnan ang laman ng bag ko. Doon pa lang sana ay nalaman mong nanluloko na ako. Hindi ko ginawa yun dahil nagtitiwala ako sa'yo, Tito Daniel. Hindi ko akalain magiging ganito kakasama. Naging ganito ako dahil kay Doña Sabel. Ayaw niya na akong bigyan ng pera. Nabasa ko pang last will and testament niya na halos lahat ng kanyang ari-arian ay ipinababa na niya kina Narda at Alberto. Dahil sila ang tunay na anak. Pero ako, kaunti lang ang ibibigay sa akin. Kaya nagawa mong masasamang bagay sa mga anak ko na itinuring kang tunay na kapatid, hindi ba? Sabihin mo sa kanila ang lahat ng sinabi mo sa akin, Judas ka! Natigilan si Tito Daniel. Nakita ko ang lungkot at galit sa kanyang mga mata. Tatayusan na ako pero pinigilan ako ng mga tauhan niya.
Isa roon ang sumuntok sa sikmura ko ng ilang ulit kaya napaluhod ako. Si Selena ay hindi rin makagawa ng kahit anong aksyon dahil may nakatutok na baril sa kanya. Nang malulung ako sa sugal at droga, nagkaroon ako ng utang kina Maxi. Papatayin nila ako kaya lahat ng pera ko na ibigay ko na sa kanila. Gusto ko makabawi. Gusto kong makuha ang lahat ng kayamanan natin kaya gumawa ako ng plano. Anong mga plano? At kayo pa ng ginawa mo, Tito Daniel? Una ay inalisan ko ng preno ang sasakyan ng mga magulang ni Adolfo. Lumabas na aksidente ang kinamatay nila. Ipinakulam ko naman ang asawa ni Alberto. Kaya namatay siya sa karamdaman na hindi alam ng mga doktor. Hayop ka talaga! Napakasama mo pala! Si Adolfo, kaya parang wala sa sarili niya. Lihim kong nilalagyan ng droga ang bote ng tubig sa mansyon. Baliw na siya ngayon. Sayang nga lang at nakaligtas sa Alberto. Pero hindi bale, pagkatapos ko kayong patayin, ay isusunod ko na sila. Kung ganon, ikaw pala ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan ito. Dahil sa kasakiman mo, nagawa mong patay ng mga taong nagmahal sa'yo ng totoo. Wala ka palang konsensya. Oops! Meron pa rin ako niyan. Kasi hanggang ngayon, ay inaalagaan ko pa din ang mahal mong Lola Sabel. Unggoy! Kaya mo lang naman ako inaalagaan. Ay gusto mong baguhin ang aking will and testament para mailipat sa iyo ang lahat ng mga maiiwan kong ari-arian. At yun naman ang dahilan kaya nananatili kang buhay, Doña Sabel. Pero alam mo, nagpagawa na ako ng will and testament. Pipirma ka na lang. Pero kung tatanggi ka pa din, ay papatayin na kita. At ang thumb mark mo na lang ang kailangan ko. Ngayon ako nagsisisi na nagpalaki pala ako ng isang ahas na tutuklaw sa akin pagdating ng panahon. Kahit anong magyari, hindi ako pipirma dyan. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Kung ganon, ay papahirapan ko ang mga apo mo sa harapan mo. Mga bata, gulpihin ninyo ang mga yan. Tito Daniel, tumigil ka na. Huwag mo silang sasaktan. Mananagot ka sa akin. Eh kung pasabugin ko ng bala ng baril ang ulo mo, ha? Nang tutukan ako ng baril ni Tito Daniel ay bigla kaming nakarinig ng mga malalakas na alulong ng aso. Kasunod ang mga kalabog sa bubungan ng bodega at sa paligid. Kaya naman nagulat ang lahat lalo na nang magpasukan na sa loob ng bodega ang mga aswang. Nagkagulo na ang lahat. Lalo na nga at nakita na sinasalakay na ng mga yon ang mga tauhan ni Tito Daniel. Nang makita yon ni Lola Sabel ay kaagad siyang tumayo. Hawak ang kanyang tungkod, sinamantala namin ni Selena ang pagkakataon. Inupakan na namin ang mga kalaban sa paligid namin. Aswang! Pinasok tayo ng mga aswang! Patayin ninyo silang lahat! Ang mga kagaya nyo ang dapat mamatay. Sige mga aswang, ubusin nyo silang lahat. Wala kayong ititirang buhay. Mga masasama ang budhi ng mga yan. Ikaw ang mamamatay, Doña Sabel, para tuluyang maging akin ang kayamanan mo! Kaagad kong dinamba si Tito Daniel. Nagsuntukan kami habang nag-aagawan sa baril. Ilang suntok ang pinatama niya sa tagiliran ko. Masakit yun, pero tiniis ko dahil mas delikado kung makukuha niya ang baril. Kaya naman ginamit ko ang aking tuhod para atakihin din ang kanyang sikmura. Tapos sa ilang ulit ko siyang sinuntok pero gumanti ulit siya hanggang sa magpambuno kami. Nagpalakasan kung sino ang makakakuha sa baril. Babasagin ko ang mukha mo, walang iya ka! Wala kang utang na loob. Ganito pang igaganti mo sa amin matapos ka naming ituring na kadugo. Hindi mo ako kaya, Efren. Marami ka pang kakainin bigas, bata. Tanga! Ang bata mas malakas, mas matibay. Higit sa lahat, makakayang tumagal sa labanan. Matanda ka na talaga. Kumakalog na ang panga mo. Iyan na lang ba ang kaya mong ibigay? Mahina ka pala, kaya tatapusin na kita.
Malakas ka nga, Efren. Natalo mo ako. Daniel, iho! Ikaw naman kasi. Bakit ka naman gumawa ng ganito kasamang bagay? Kung natuto ka lang sanang maghintay, sana ay hindi nangyari ang kaguluhang ito sa pamilya natin. Patawad, Mama. Sana po ay huwag niyo kong kasuklaman. Daniel! Daniel! Nang malagutan ng hininga si Tito Daniel ay nilingon ko si Selena. Nakabulagta na rin ang kalaban niya. Pinakawalan na niya si Dodoy mula sa pagkakatali. Si Lola Sabel naman ay iniyakan ng bangkay ni Tito Daniel. Kahit naging masama siya, mahal pa rin siya ni Lola. Nang lumabas mula sa dilim, si Naldo ay nakangiti siyang lumapit sa akin. Kaya naman isinukbit ko na ang aking baril. Nakita ko na itinayo ni Naldo si Lola Sabel at niyakap yun. Maraming salamat, Naldo. Kung hindi dahil sa inyo, ay baka kung ano na ang nangyari sa amin. Efren, kahit magkaiba ang dugong nananalaitan sa aming mga ugat, di makakaila na magkakamag-anak pa rin tayo dahil kina Lola Sabel at Lola Amelita. Oo nga. Salamat ulit. Sige na, umalis na kayo. Baka may mga dumating ng pulis. Kami na ang bahala dito. Lola Sabel, alis na po ako. Ako na magsasabi kay Lola Amelita na ligtas na kayo. Sige, Naldo. Sabihin mo sa kanya na bago ako bumalik ng Maynila, bibisitahin ko ulit siya. Han, nagdudugong labi mo. Ay nakuhan. Kispirin at yakapsul mo lang. Mawawala na ang sakit nito. Kaya halika nga. Pabuenas. Anong mabuenas? Balik at payakap. Gusto kitang yakapin. At saka, sabihin na natin sa parents mo na handa na tayo. Para makasal na tayo. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na nagkaroon ng onsehan ang grupo ni Tito Daniel dahil ang mga balang pumatay sa kanila ay galing din sa mga baril nila. Noon ko naisip na hindi gumamit ng pangil ang mga aswang para sila kagatin, kung hindi lakas ng katawan para labanan ng mga kidnappers at agawin ang mga baril na siyang ginamit para patayin sila. At yan po ang aking karanasan, Sir Jupiter. Sana po mapili ninyo ang aking kwento at mai-upload sa inyong serye. Marami pong salamat and God bless always.